Sir, tanong ko lang po, nag-change employer po ako dito sa Saudi. Dating nasa Jeddah ako. Ngayon, nandito na ako sa Riyadh. Tapos na ang kontrata ko last August. So ano ba ngayon? October 9 na ngayon, di ba? October 10. Tama ba? Wait lang ha. October 9 na ngayon, no? So, last August pa. So ngayong December, magbabakasyon ako sa Pinas. So 2 months na lang. Wala pa akong kontrata dito sa bago kong amo. Saan po ba pwede kumuha nun? Kasi amo ko walang alam about dito. Dati galing silang Canada, sabi ng amo ko, punta na lang daw ako ng Polo. Taba ba sa Polo ko makukuha? At anong needs ko dalhin requirements? Okay? Sana mapansin mo sir, thanks po. 2 months na lang kasi magbabakasyon na ako sa Pinas. Ngayon kinukulit ko na amo. Ako, okay, kinukulit siya ng amo. Asan ang bagong kontrata para mapaverify ko na sa Polo? Pero until now, wala pa rin akong bagong kontrata. Tama po ba sa Polo ako kukuha at anong mga requirements? So, shout out sa iyo ma'am, Dates 22. Yan, isang OFW no, sa Riyadh. Kapwa po nating OFW. So, may concern siya. So, unang-una, nag-change employer po siya. Di ko alam anong rason bakit siya nag-change employer. Yan, tuloy natin. Nawala ako kanina. So regarding po dun sa wala akong alam kung bakit siya nag-change employer. So ganito po ma'am, ito yung pinaka the best na tip na ibibigay ko sa inyo para hindi na po kayo mahirapan regarding dito sa kontrata nyo kasi baga nag-change employer ka eh. So actually para mabait yung amo mo kasi naghahanap siya ng kontrata. Pagka ganito legit yung amo, mabait to. Yung iba kasi amo pag nag-change employer ka, wag mo na pansinin yung kontrata para lusot siya. So ganito, ang pinaka the best move mo, first move, kayong mag-amo, ikaw at yung amo mo, pumunta sa embassy. Punta kayo sa OWA, sa Polo, isa lang naman yan, nasa loob lang yan ipaprocess. Kasi mas maganda kasama siya. Bakit? Kasi para isang lakad nyo na lang, hindi na kayo pabalik-balik. Kasi kailangan ng signatory mo, kailangan ng signatory ng amo mo. At maganda pa, hindi na po kayo mahirapan. Kasi pagkasama po yung employer, alam nyo, ang trato kasi nila pagdating sa embahada, parang mayroong VIP. Hindi naman VIP. Ipaprocess po agad ng mga kasama natin dyan sa embassy, sa OWA, sa Polo. Okay? So, maasikaso po agad yung amo mo at pati ikaw. At saka hindi ka na mahirapan. So, yung boss mo ang makipag-usap sa mga tao sa embahada, i-process yung OWA mo, i-verify yung kontrata mo kasi may kontrata ka nung unang amo mo, di ba? Ata, di ba? Kung wala, basta ang pinaka-the best nyo is makipag-usap kayo doon sa embahada natin. Regarding po dito sa kontrata, bagong change employer, iba yung nakakausap nyo, verbal, actual, yung mga embahada natin para hindi na po kayo mahirapan. Kasi kung ikaw lang yung pupunta doon sa embahada, baka mahirapan kang pabalik-balik at hindi mo masyadong maintindihan. Kasi kailangan din po ng signatory ng employer. Okay ba? Kasi para isang lakad nyo na lang po kasi 2 months ka na, magbabakasyon ka na October, so para at least na rin yung amo mo, makakuha na rin ng ticket no para sa vacation leave mo. Okay, kailangan may kontrata talaga kasi hindi ka makakauwi pag wala kang hindi pa verify kontrata, hindi makakuha ng ticket yung amo. Marami pang mga documents. Kailangan mo pa ng mga e-travel. Yung iisip, pwede naman doon sa Pilipinas. So, maraming mga documents na asikasuhin. So, yung second tanong mo dito, ano yung mga requirements? Ang gagawin mo, dalhin mo lahat yung requirements mo. Okay? Passport, okay? Yung dati mo kontrata. I'm sure mayroon kang kontrata una. Diba? I-verify nyo lang at saka papalitan mo lang naman yung employer or panibagong kontrata. So, yun nga yun. Iba pa rin yung sumadya kayo. Kasi pwede kasing gumawa ng panibagong kontrata ang nakapangalan yung second employer mo. Kasi yung first contract mo, galing sa agency yun, iba yung employer mo. Okay? Hindi ko alam kahit magkakamag-anak. So, hindi ko masagot 100%. Ang pinaka-the best, medyo maselan din yan, personal kayong makipag-usap doon. Kasi OWA na mismo ang magde-decide yung suggestion gagawin. Okay ba sa inyo? So, yun lang. Kasi 2 months na, kailangan nyo na po yung asikasuhin to, pa-verify yung contract o kumuha ng panibagong contract. Okay? Ano pa ba yung mga kailangan nyo? So, dalhin mo lang yung mga dapat mo requirements. Kung paano ka nag-apply sa Pilipinas kasi baka may kailangan mga valid ID. Okay? Actually, kailangan lang naman dyan, passport lang naman dyan, mahalaga basta kasama mo yung amo. Okay? Ikama,
yan, dalhin mo na rin para at least pag kailangan, di meron ka. Kung wala, hayaan mo na kasi ano lang naman magbabakasyon ka lang naman, okay? So I hope nasagot ko to Ma'am Dits, no? Dits 22, yung katanungan mo, okay? Ulitin ko lang, i-recap ko lang yun ha, yung aking kasagutan. Pumunta na po kayo sa embassy dyan sa Riyadh at doon na po kayo mag-inquire kasama yung boss mo para ikaw na mismo hindi ka na mahirapan. Kasi pag mako-commute ka, kasama mo yung driver, di ba wala rin. So mas maganda, I do suggest, sabihin mo, you go with me, my boss, para kailangan din kasi ng signatory niya. Di ba? Para at least yan ang makipag-usap doon. I-entertain siya ng mga OWA. Hindi ka na magtatagal, hindi ka na pabalik-balik. Kasi iba, pabalik-balik kasi basic, kailangan pa ng signatory ng ating amo pag nagbabakasyon. Kung ikaw lang yung pupunta, kaya much better, kasama mo na siya para hindi ka na mahirapan. Okay? Yun yung pinaka the best advice ko sa inyo. Ayan, kung may natutunan kung nasagot ko to Ma'am Dates 22, good luck, no? Malapit ka na rin magbabakasyon. Sana bumalik ka. Makakapag-ipon at maganda yung amo mo, naghahanap ng kontrata. Okay? Yan, pwede mo baguhin yung kontrata kung may dadagdag kang panibagong magpapadagdag ka ng sahod. Pwede yan, pwede yan. Okay? At saka yung vacation leave, pwede mo rin kunin sa amo mo pag umalis ka, sabihin mo rin. Okay? Yan, kung isa kang OFW at may katanungan ka related sa OFW katulad nito, pwede nyo po i-subscribe yung aking YouTube channel para lagi po kitang update tuwing mag-upload ako ng ganito. At mag-comment ka na rin kung may mga tanong ka, sasagutin po natin hanggat kaya ko lang naman sasagutin. Tips and advice. Okay? So this is OFW Pinoy TV. See you in my next video. God bless and bye-bye.